What's up mga ka-engine and welcome to another episode of the Mac Rider Show. Ayan, so today ang pag-uusapan naman natin is paano mag-install ng alarm with remote start sa kahit anong motor. So, ito yung dati ko. Actually, ito yung dating nakakabit dito kay RCS. No? So, bumili ako ng bago kasi medyo busted na yan. So, ito na yung bago natin. Yan. Yung in-order ko actually is yung yung may susian. Para sana duduplicate ko na lang yung susi doon, pero ito yung dumating. So, wala, ito na lang. So, dalawang remote, no? Meron kang lock, unlock, locate ng motor, mag-alarm siya, and then yung remote start. Okay. So, sa loob ng lagay ko sa link yung binilang kong Shopee nito, no? So, sa loob ng box, no, ang package niya is kasama is yung buong ECU niya. ECU, parang ECU. So, ito yung pinakang main niya, main board. Tapos, yung alarm, yung horn niya, yung ito. And then, syempre, yung remote, dalawa, may duplicate ka, just in case, no. And then, double-sided tape. And then, wire. So, meron ka ng kasamang wire, may socket na yan. So, ito na may hirapan, tap lang. And then, syempre, ang pinaka-importante ay yung manual. So, merong Chinese, kung Chinese ka. And then, meron kang English version. So, dito nakalagay yung wiring diagram. Pero, syempre, explain ko na rin kung paano. No? So, simulan natin sa wiring diagram. Very simple. Very simple lang naman. Madali lang ito kabit mga kainin. Okay. So, yan. Ayusin natin. Ayan. So, first is yung wiring pag-usapan natin. Alright. So, first things first, red. Red is sa power. Diretso sa battery. Rekta. Pwede nyo itap diretso sa battery. Pwede rin itap nyo dun sa main positive ng susian. It doesn't matter kung saan. Pero ako, sa battery ko diretso. Since yung paglalagyan ko ay malapit naman sa battery. Next is black. Black is negative. Ground. Pwede nyo i-ground sa body ng motor or i-ground nyo doon sa battery mismo sa negative. Depende na sa inyo kung saan nyo gusto. Basta negative yan. Alright. Next is orange. Orange is ACC. Kumbaga, itatap nyo to sa susian kung saan kapag itatap nyo siya dun sa dalawa yan may positive na main at saka yung pinakang on ng switch. So, itatap nyo siya dun sa secondary, hindi yung primary. Pakita ko mamaya. So, minsan apat yung wiring ng ng susian nyo or dalawa lang. Pag dalawa madali, tap nyo lang dun sa isa na hindi live yung yung wiring diretso sa battery, or kung apat yon hanapin nyo lang, usually red yun or green tatap nyo to kasi ito naman ang purpose nito is kapag nag-on yung susian nang naka-activate yung alarm, na-detect nyo may pumasok rate ng kuryente, ibig sabihin magti-trigger yung alarm niya kasi inon yung engine or inon nyo yung motor ng naka-trigger naman yung alarm. So mag-a-alarm siya, tapos syempre activate niya rin yung disable ng engine. Next is dalawang dilaw. Okay lang magkabaliktaran. Itatap nyo po ito doon sa left and right signal light. No, kailangan isa sa left, isa sa right. Okay lang magkabaliktaran. Tap nyo sa positive nung signal light kasi para kapag pinindot nyo yung alarm, wag-blink siya. Sasabay siya dun sa tunog. Alright? And then merong blue. Blue is para dun sa remote start. Ito naman yung itatap natin dun sa sa solenoid ng starter solenoid. Tatap nyo siya dun sa positive side ng solenoid para kapag ni-remote start nyo, titrigger niya yung solenoid and then mag-activate yung starter for 3 seconds ata. Ay, na meron kang pink and gray. Ginagawa dyan ng iba is yung pink tinatap sa negative, no? And then itong gray ay tinatap nila sa
ano, tinatap nila sa mga relay. Ako, ang gagawin ko, since hindi ko alam kung paano sa FI ha, hindi ko pa na-try. Pero kapag carb ka and may CDI ka, or basta may CDI ka, tinatap ko ito dun sa ano, sa tawag dito. Usually color blue yun pagdating, or blue and white na line sa CDI. Ang tawag doon, yung ang tawag doon, nakatap yun sa engine, trigger. Yun, dun sa trigger. So minsan apat yung CDI nyo, isa dun ay trigger, yun yung makikita nyo nakatap siya sa stator ng makina. Pag tinap nyo to doon, ang nilalabas kasi nito is negative, hindi positive. Pag tinap nyo to doon, magko-continuous yung negative doon sa CDI, ibig sabihin hindi magti-trigger yung spark plug. So walang spark mangyayari, mamamatay yung makina. So yun po yung wiring natin. Okay? So simulan muna natin sa basic. Unahin muna natin is yung positive and negative para masimulan na natin. Wait lang. Positive muna. Okay, wait lang. Disable natin yung auto ikot. Oops. So may gimbal kasi tayo dito mga ka-engine na nag-auto follow sa akin pag ano. Pero yan. Okay, so dito tayo ngayon, no. Okay, kita ba? Sana kita nyo. Okay, so first thing na gagawin natin ay tap muna tayo sa positive at saka negative. So ano lang muna to, temporary wire muna tayo para lang pag na-set na natin lahat saka natin i-fix. So ito ay sa positive. Mamaya natin i-fix pagka all set na tayo. Negative. Ayan. Then pwede natin itong ilagay para mabuhay muna. And then para matest natin, kapit natin to. Then test natin yung remote. Kita nyo ba? Okay. Ang lakas! Ito yung lock. Sobrang lakas. Nakakabingi. Ito yung unlock. So, lock. Kapag nagalaw si yan, mag-alarm siya. Ano, warning muna. And then yung next niya is yung alarm na. Pwede nyo disable ngayon gamit to. Alright, so ngayon na testing natin na okay. Tanggalin muna natin kasi ang sakit sa tenga. Next na gagawin natin is sakit. Kita nyo ba? Okay. Next na gagawin naman natin is remote start. Actually, so eto, lipat natin dito. Okay. So, baan natin ng konti. Baba pa natin ng konti. Yan. Okay. Yan. So, ito yung starter solenoid ko. Hanapin nyo lang yung sa engine nyo kung saan yung starter solenoid nyo, no? O, ayan. Starter solenoid. So, meron dalawang wire na malaki. Isang red, isang black. No, diretso yun sa starter. Tapos, may dalawang wire dito.
Ito yung negative. Ito yung positive. Usually yung orange or orange with red, yun po yung positive. Yun po yung nakatap dun sa ano, starter, push start. Tapos ito yung negative side. Ngayon, ang kailangan natin ay yung blue. Ay, ikurong natin to dito para malapit. So yung blue po ay itatap natin sa positive. Ito yung positive, ito. Ayan. Samantala lang. By the way, dual pala yung purpose ng orange. Hindi lang siya para ma-detect niya kung nag-on yung engine. Ito din yung para ma-detect, para ma-on mo yung engine by remote. So mabubuhay yung, kahit nakalock yung motor mo, kahit walang susi, mabubuhay yung coach mo, yung lahat, yung accessories, yung makina. So ito yun din yung ginagawa ng orange. Okay? So, testingin po natin yung itong relay. No? Kunin ulit natin yung remote. Press natin yung starter. Ayan. So, naririnig nyo. Well, patay pa yung makina. Kasi hindi ko pa natatap, no? Patay din yung susian. Pero, ayan. Ayan. So, ibig sabihin, yung blue, yan na po yung para sa starter relay. So, tandaan nyo, dalawa lang naman to. Kung hindi nyo alam kung alin yung positive, tester nyo, gumamit kayo ng tester. Pwede naman kayo gumamit ng tester or tracing nyo yung dun sa sa starter, sa push start nyo, kung anong kulay ng wire na nandun, yun din yung kulay naman ng wire na nandito. So isa lang naman yung makikita nyo dun na kakulay nito, yung isa iba. Okay, so meron na tayong push start. Next is signal light. Mamaya na natin yan. Ito, kill switch gray. Okay, so itong wire na to, itong dilaw na to, no? Nakatap na to dun sa CDI ko. So kung nakikita nyo po, madilim. Ang atin ang ilaw. Ayan, no? So kung nakikita nyo, ayan. So ayan, ito, hindi ko mahugot, no, pero ayan, kita nyo naman siguro. Nakatap po yan dun sa blue and white na wire dun sa CDI ko. 4 pin po yung aking CDI. Sabihin ako ay DC. Nakatap yun dun sa, usually naman yan, usually yan ay blue and white yung wire. So itap nyo dun yung tap nyo dun yung yung wire na yon, doon yung tap sa blue and white na yun, kasi yun yung trigger. Yun yung pulse trigger, yon, pulse trigger. And then yung tatap nyo ngayon dito sa gray. Okay? So para masubukan natin, bubuhayin ko muna yung makina by susi. Tapos isa-start ko. Dito pala ata sa kabila. Wait lang. Teka lang, ha. Kung ayaw mo buhay ng ating starter. Okay, bakit ayaw? Mukhang may topak na ang aking starter. Sorry. Lock pala yung pinipindot ko. So, buhayin muna natin. Yan.
ulit. Ayan. Ngayon, kapag pinindot po natin yung gitna, ayan, stop. Again. Ayan. So, pag pinindot natin yung alarm, mamamatay. Okay? So, yun po yung para sa gray. So, diretso yun dun sa CDI. Patayin ko na yung mata no? Diretso yun sa CDI. No? And then, next naman natin is orange. Next is orange. Okay? Yan. So, orange naman next. Okay? Okay, so dito naman tayo sa orange na wire. So, ito ay dapat nakatap sa susian. Sa main line ng susian. So, bale, ito yon, yung second lining ng ignition. So, kabit ko muna to, pero papakita ko kung saan niya nakatap, no? So, itong linya na to, yung dalawa yan eh. Yung isa para dun sa ground, tapos yung isa para dun sa main power line, which ipapakita ko dito. Okay, so ito yung ignition. Ito yung sa battery papuntang ignition. So dalawang wire yan. Tapos yung pinakang ignition key, nasaan yun? Ito, ayan o. Kita nyo, so ignition, ayan, dalawa lang yung wire nya, which yung isa ay main positive, yun yung nakarekta sa battery, always on. Tapos yung pangalawang wire ay, ayan, yung pangalawang wire ay itong main, itong red lang na pure, ito yung main from the battery. Tapos itong red and white, ito yung pagka inon mo yung key, saka lang siya magkakaroon ng positive flow. So dyan nakatap yung ito, yung isang wire na yon, ito, which dediretso siya dun sa orange. Bale, ito yon. Ayan, ito yon. Kasi itong negative na to, ito lang naman yan. Isang wire ko lang, no? Pero ayan, ito yun, no? Ayan, nakatap lang siya sa ground para sa negative. So ayan, no? Okay. So, balik tayo dito. Okay. Ayan, so ito yun, yung orange, no? So, tetestingin natin yung susi. Teka lang. Ito. Ayan. So, kung titingnan nyo, no? Off, pati ignition. Ayan. So, i-on ko ngayon yung, ayan, like yung start. Mababa lang yung ko. Mababa yung aking timpla ng silinyador. Kaya hindi nabubuhay agad. Painitin ko muna. Painitin ko lang. Painitin ko lang konti. Natin, okay? So, ayan, key start. Ayan. Tasan ko muna yung minor. Key start. Wala pa sa taas. Painitin ko lang ako.
Wala ng gas. Painitin ko muna guys. Kulang talaga kailangan ko na mainit. Cold start. So magulo mga ibang wiring sa dito, ito mga ilaw yan, underglow. Testing. Yun. So siyempre mainit na. So ayan, yun yung pagka nakatap yung orange. Ayan. Off ko ulit. Turn on. Hindi pa mainit talaga. Pero yun, yun na yung ano, yun na yung yan ako muna yung mag-wire. So yun yung orange, no? Orange na wire. Tapos pag nakabit na yung orange na wire, so technically pagka pwede na natin i-trigger yung alarm mamaya, kabit natin to, pero nalagyan natin ng timing natin ng konti. Yan. So pag in-off ko, then titrigger ko yung alarm. Yan. So pagka in-on ko yung susi, yan, no? So pag in-on ko yung susi niya, wait lang, ingay kasi. So pag in-on ko yung susian, wait lang guys, yan. So pag in-on ko yung susian, magti-trigger ng alarm. Yan, no? Ayan, so pwede nyo yung cancel ulit yung alarm, and then again, ulitin ko. Pwede rin yun pag halimbawa binuhay nyo ng susi, binuhay nyo yung motor, and then pwede nyo siyang patayin gamit yung remote. Kaya pag inactivate nyo tong taas, ayan o, mamamatay yung motor, tapos mag-trigger yung alarm. Pwede nyo cancel. So kung napapansin nyo, buhay pa rin yung susian, no? Hindi pwede kong patayin, and then bubuhayin ko ulit ng starter. So diretso buhay siya. Oo na yan. Pwede mo rin siyang patayin. So halimbawa tinakbo yung motor, pwede mong activate yung alarm. Ayan, so mamamatay, tapos mag-trigger siya ng alarm. So kahit buhay mo yan ng susi, kahit buhay mo, kailangan hindi siya mag-on hanggat hindi mo pinapatay yung alarm. Pag pinatay mo yung alarm, tatingnan mo ulit. Okay lang. Okay. Next wiring naman natin is, saglit lang. Next naman natin i-wire ay, tanggalin ko muna itong alarm kasi maingay. Next natin i-wire is, so yung pink ay, so itong pink wala na to, di na natin to gagamitin, pwede disconnect lang since kinabit na natin yung gray recta dun sa CDI. So itong dalawa ay sa left and right ng signal light. So kuha tayo ng wire, yellow na din yung kunin natin. Hanapin natin yung yan. Okay. So
So, ito yung pinakang head. No? And then, ang signal light dyan ay, kung hindi ako nagkakamali, ang signal light ay and green and white, tapos green and black. Yung black ay negative. So green and white and green and black, ayun, yung dalawang nasa gilid. So pag tinapat natin yan, ito yun, green and black, green and white. So ngayon, kuha tayo ng wire. Ihaba na natin to. Diyan na, sobrahan na natin. Okay. Alright, so ito na. Yung iba, no, tatanggalin pa to. Ako hindi ko natatanggalin kasi may maluwag naman siya. Technically pwede ko siyang anuhin. Pwede ko lang ipasok na lang doon, tapos iti-tape ko lang. Hindi ideal pero working naman yun. Depende na kayo kung gusto nyo pagandahin pa, no. Ako ito lang. So ayan, make sure nyo lang na walang palabas-labas na extra wire para goods yung hindi mag-ground, hindi mag-short. Next. Ayan. Ayan. Ayan, goods. Then, iti-tape ko na lang. Kita ba? Tape ko na lang para secure. Again, hindi to yung ideal way ng pag-wiring, no? Pwede mag-loose yan, ganyan. Pero nasa sa inyo na yan kung anong trip nyo, kung paano nyo gustong i-wire yung wiring nyo. Basta ako ganito lang muna. May in-order kasi ako na connector, which maganda sa ganito. Hindi pa dumating, so nainip naman na ako. Ito na muna. Pwede mo lang palitan yan later. Okay, mabon lang. Okay, goods. Ngayon, ilalatag natin ito papunta sa likod. Okay. So kahit rin yan, kahit magbalik tayo yan, okay lang. Yan.
So kapag check natin yung signal light sa likod, no? Ayun na, pag pinindot ko yung ayan, ito alarm, ito disable alarm, ito yung pag hinahanap yung pag trinigo mo yung locate vehicle. Ayan, so nakatap na siya ngayon dun sa signal light. Okay, so basically mga ka-NG, yun lang naman yung kailangan yung reset. So pag tinest na natin to ngayon, takpan ko lang. So testingin natin lahat. Disable alarm, tapos first warning muna, next is alarm na, which disable niya yung engine and then ayan, and then next is engine start, ayan, engine off, and then locate vehicle, and then disable. Ayan. So meron pa, palagay ko may iba pang feature to, no? Tingnan natin. So may mga functions pa yan. Wait lang. Pwede na ba magsama? It's a press and hold up. Oh, okay. Meron siyang feature na ano, pagka nag-turn signal ka, so activate natin kapag ka-press yung itong dalawa, unlock at lock ng sabay for 3 seconds. Walang, takpan muna natin. Ayan. So feeling ko kapag ka nag signal light ka ata, yun. So pagka nag signal light ka, tutunog din siya. Pag press mo ulit sila ng sabay, magdi-disable. Ayan, pag nag 2 alarms na siya, so ayan, kahit mag signal ako, wala na. Okay, so may ganun siyang feature. Sa pang feature niya ay okay, press together, lock at saka reset, start. I say press all function button, second at the same time. Turn on when the horn rings. Yes, reminder function will be turned on. After turning on the function, the motorcycle will be turned off for about 10 seconds and will sound 3 times to remind the owner to set up. Ayun. So, pag ito naman, pag itong dalawa, pinagsabay natin, lock at saka start ang sabay. Ayan, so ang mangyayari naman is kapag pinatay ko, so currently naka-on, no? Naka-on yan. So pag pinatay ko siya, within 10 seconds, okay. Ayan, within 10 seconds, mag-alarm siya, i-remind niya na kailangan ko i-activate yung alarm ng motor. In 10 seconds, so magre-remind yan. Tayo natin. Ayan. Ayan, ibig sabihin, activate ko daw yung alarm, hindi daw naka-alarm. So, pwede iwan na natin on yung feature na yan, no? Pero for now, disable muna natin. Okay. Disable muna natin. Ayan. So, another feature is standby state delay start. Just say press and hold car button, start button for about exactly the same time. The delay start function will turn on. Sound and enter the horn. Double click the start button and the electric door lock will be powered.
Easy to complete the self-test and trigger. So, definitely solve the problem. Ito, good to sa mga ano, pag naka-FI ka. So, pagka pinagsabay mo, yung, pagsasabay mo yung start, at saka yung, ano, search. Yan. Yan, ngayon, ibig sabihin yan, kapag ka, inactivate ko, diba kanina, pag pinindot ko tong remote start, on agad siya. Ngayon, kapag ka inactivate ko to, no, so, pansinin nyo yung, ang mangyayari is mag-on muna siya after a few seconds bago siya mag-start mag-trigger. Ayan o. So, antay muna siya ilang segundo bago siya mag-start. Ang purpose niya is, again, ulitin ko, no? Ayan o. So, ilang segundo bago siya mag-start. Ayan. Ang purpose niya is para sa mga FI. Kasi, diba, yung mga FI may, ano, may fuel pump na kapag inon mo, activate mo na yung fuel pump, saka mo lang pwede buhayin yung engine. So, yun yung delay niya. So, siguro iwan ko na rin on yun. Maganda rin yun para hindi mabigla yung battery. Iwan ko na siya. So, maganda siya para din sa EFI. So far, yun lang naman yung mga features na nakalagay dito. Na naman ng iba. Yun lang. So, yun lang yung mga special functions niya. Meron kasing nabibiling ganito na mayroong ano, sa remote meron siyang alarm din. So, may silent alarm siya. So, kapag inactivate mo ng 5 beses yung lock button, magsa-silent alarm siya. So, meaning mag-a-alarm yung remote mo, pero yung motor hindi mag-alarm. Pero syempre, di-disable niya pa rin yung makina and all. I-disable niya pa rin lahat ng mga dapat i-disable. So, ayan mga ka-engine, no? Yan yung, ganyan i-wiring yung, ano, yung, ganun lang kasimple i-wire yung alarm na ganito na nabibili sa Shopee. So, ulitin ko, no? Again, yung wirings, paliwanag ko lang ulit. So, red, sa battery direct, no? Black sa negative, gray diretso sa CDI dun sa ano dun sa pulse sa trigger ng CDI. Usually blue and white yung wire nun kapag may CDI kayo. And then pink, ignore. Blue sa solenoid, hanapin nyo lang yung positive ng solenoid, no? Andyan lang naman yung ano yan eh. Wait lang. Yeah, sorry. Okay, so hanapin nyo lang yung sa solenoid, no? Dalawa yan, isang negative, isang positive. Usually yung orange na may red ang positive. Doon nyo lang itatap yung blue. And then orange is ignition key. Diretso doon sa ignition key. Hanapin nyo lang yung output ng positive ng ignition key. Kung apat yung ignition key wires nyo, ibig sabihin yan, dalawa doon ay negative, dalawa doon ay positive. Kasi ibig sabihin nun, nandun na yung kill switch ng CDI, may ganun. So probably yung CDI ay AC din, no? And then yung dalawang yellow, again dun sa left and right signal light, kahit magkabaliktaran okay lang. So yun lang mga ka-engine, no? Kung may tanong kayo sa kung paano mag-wire nito, ask lang kayo sa comment section. Try ko sagutin kung ano man. And then tago nyo na lang to sa loob. Ito pala, no, make sure na nakalabas itong black nakahiwalay na wire, hindi nakatap sa ito kasing antena. So medyo ilabas nyo lang para hindi mahirap signal ng ano, kahit nakatago to. Pwede nyo tago yan sa ilalim dito para hindi pag nanakaw, kahit may susi sila, hindi nila ma-open yung ano, kasi kung lalagay mo lang sa loob ng glove box, pag in-open, di syempre kuha agad, madaling tanggalin. So tago nyo na dito sa loob ng ano, para mahirap tanggalin, hindi mo pa kailaman. So ayun lang mga guys, no? Like, subscribe,
leave a comment kung anong tanong nyo or kung ano pa ba man. See for the next videos. Next time sunod ko naman yung paano install yung Sinotrack GPS sa motor. Alright, see you again guys. Thank you very much.